Guys, ito yung medyo napansin ko sa bagong ngayon, bagong tensioner sa timing chain. Napakalambot niya guys, oh. Ang kaibahan niya sa dati, meron siyang stopper kapag ito yung tumutulak pa ganyan, di ba? So, gagalaw yung timing chain, dapat aatras yan. So, dapat meron siyang stopper para nakatukod siya. Pero dahil malambot siya, wala siyang tukod. Kada galaw ng timing chain, habang gumagano'n siya, nagbabibrate lang siya. So, ang tendency, papalakpak yung timing chain. So, ang mangyari, parang pili mo may maluwag sa loob. So, guys, hindi maganda yung pagkakagawa nito. Hindi niya nabalik yung dati. So, ito yung dati niya. Papakita ko sa inyo yung dati. Ayan, oh. Ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Meron siyang stopper. Ayan. Nilagyan ko nga siya ng lock para nakaganyan lang siya, para pag ikinabit ko is madali lang siya. Hugutin ko na lang. Dapat talaga dito yun, eh. Hindi ko makuha yung butas, eh. So, dyan ko na lang siya nilagay. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Kapag nag-push up yan, tutulak niya yung timing chain. Yung rubber guide. Yung guide, timing guide. Tapos, kapag tumigas or nagkaroon ng tension dun sa timing chain, tutukuran ito para hindi na siya gumalaw. So, in case na lumuwag siya, nagkaroon ng adjustment, tutukod ulit na pataas, magpupush sa pataas, tapos tutukod na naman to ulit. So, habang pataas ng pataas na tumutukod siya, tumitigas siya kada taas. So, dito rin tayo titingin kung sobrang haba na nito. Ibig sabihin, sobrang haba na rin ang kinain ng mga timing guide at saka yung mismong timing chain. So, kailangan na natin sila magpalit. So, dito tayo mag-base. So, ang layo ng itsura or ang layo ng function nito ng bago. Ayan. Oh, yan oh. Oh. Dire-diretso lang siya. Naka-push through lang siya up down. So, kapag nag-push na nga yan, pag naman tumigas yung timing guide, tutulak din siya pababa. So, parang gaganon-ganon lang yan. Gaganon-ganon lang siya, gaganyan-ganyan lang siya. So, hindi talaga siya hindi siya matatawag na tensioner. Unlike nito, nakatukod talaga siya.